magandang umaga, magandang gabi po mga kapatid kay Kristo, gano'n din po sa mga nanonood sa atin online. Huwag niyo po kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. At Oo. ang opening prayer po galing sa ating butihing Bishop Joseph Nestor Coral. Sige po, no? Ang gagamitin po natin for prayer, Ephesians 6:10-11, dahil ang topic po ni Ate Emily ay tungkol sa overcoming trials, no? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. O Lord, as we are gathered in your name, your presence brings healing to our lives. Alam mo, Lord, ang mga anak mo na may sakit, Lord, na mga iba chronic sickness, Lord. Mga iba po difficult sickness, Lord. Hinihiling po namin ng kagalingan ito, Panginoon. Malaking trials po sa amin ang aming sakit. And you are victorious, O Lord, and because of you, we shall also become victorious Amen. in handling our sickness. Yes, Lord. Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. Protect us, Lord. Guard us. Guide us. Strengthen us. Console us in our trials and sufferings. This we pray in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay po, that's pa. Opo, ngayong gabi po ang topic natin ay maganda tungkol po sa mga trials, ano daw po ang dapat gawin at ang mag-handle po nito, ang mag-share ng blessing sa atin ng wisdom from God is Sister Emily Laigo. Thank you, Sister Jessica. Good evening, Bishop. Good Good evening po sa evening, inyo. brothers and sisters. Medyo maganda nga yung ating tatalakayin ngayong gabi. Naway ma-deliver natin ng maayos. Anyway, nandyan na po si Bishop para parati tayong i-guide pa rin sa ating mga sinasabi. Sister Jessica, naalala mo ba nung unang panahon na kabataan natin, nagsaserve tayo sa correctional? Yeah. Okay. So, kami po ay nagsaserve dati sa correctional. Nag-worship kami doon at minsan nagbibigay ng reflection sa gospel at kung minsan naman ay nagbibigay ng counseling sa mga inmates. Okay. So, ang marami kong naranasan, ang marami kong na-encounter kapag sila ay aking mga kinakausap, ay yung mga naging dahilan kung bakit sila napunta sa correctional. Merong hindi na makayanan at hindi na makayanan, wala na maipakain sa anak. Sinasabi ko lang para medyo delicate kasi. So, hindi na makayanan, nagalit sa asawa, pinatay, napunta sila sa correctional. At meron din naman mga kaso na mga nalululong sa masamang drugs. Meron mga flight attendants, mga flight stewardess na nagdadala ng bawal na gamot dito at dito nila ibebenta. Nakakahiya sabihin. Pero doon nila nilalagay sa underwear nila, sa dibdib nila. So, ano nangyayari? Ayun, ganun din. Mahuhuli, makukulong. At yung iba naman ay, ano tawag dito? Yung sa pera. Ano yan? Stapa. Yan. Mga nagkakaroon ng stapa, nagpe-fake sila ng mga, hindi fake yung bang gumagawa ng mga talbog na cheque. So, yun ang mga dahilan ng mga nakilala kong inmates nung ako'y nag-service pa sa correctional. So, bakit po nangyayari yung mga ganung bagay? Marahil, wala pa sila kay Lord ng mga time na yun. Paano ba pagbisan bakit kailangan mapunta sila sa bilibid, mapunta sila sa correctional? Bakit kailangan dumaan pa sila sa ganung klaseng pagsubok at pagbayaran nila yung mga nangyayari sa kanila?
Pero ngayong gabi, ang pag-uusapan natin para ma-overcome natin ang mga trials. I'm sure naman ang, di ba, Bishop, Sister Jessica, sa ating mga kapatid dyan, automatic naman ang trials, wala namang pinipili eh, hindi ko ba? I'm sure si Bishop Joe meron din trials. Yan, di ba, Bishop? Opo. Lahat po tayo meron mga trials, mga hindi ko na wawala yan. Ang pag-uusapan lang natin ngayon ay yung paano natin ma-overcome ang trials the biblical way. So it is a good, simulan ko muna, no, na? It is a beautiful truth that God is always with us, ready to help us because we are His children. Tama po, di ba? He created us and knows our future. So yung mga trials na dumarating po sa atin, alam ni Lord yun. Alam niya yung mga pinagdadaan natin pagsubok. Alam niya yung mga pinagdadaanan natin paghihirap. At alam din niya kung paano natin na-overcome ang trials. Dahil nandyan siya eh. Kasama natin siya parati sa hirap at sa ginhawa. Diba kung merong vow sa mag-asawa, sa ating kay God, meron din tayong vow sa Kanya na sa hirap at ginhawa, hindi niya tayo pababayaan. Minsan, never, never talaga. So, number one, si Jessica, ang aking mga kapatid, relying on God's sovereignty. Yan po ay sinasabi sa James 1 verses 2 and 4 na kung sinasabi, count it all joy when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness. Doon po yun sa James 1 verses 2 hanggang 4. Tunay nga po na pinagtitibay tayo ng mga trials natin. Pagtitibayin at pagtitibayin ho tayo ng mga pagsubok. At pag minsan pag dumarating ngayon, obserbahan niyo, no? Parang pag may dumadating yung trials at hindi naman ibig sabihin binabaliwala natin. Hindi naman ibig sabihin parang kinikibit balikat lang natin. Pero meron na ho tayong tiwala. Meron na tayong tiwala kay Lord na hindi mawawala ito. Hindi mawawala at hindi niya tayo pababayaan. Pero meron ho yan mga dadaanan. Kung magano pa nag-apply ka sa trabaho, meron niya mga procedures, meron niya mga do's and don'ts. Parang gano'n, no? Umpisahan natin sa letter A, Sister Jessica. A. Be active in prayers. Be consistent. Pray regularly. Yan ho yung mga requirements para ma-overcome natin ang mga trials na ito. Kailangan active tayo sa panalangin natin. Kailangan consistent tayo sa pagpe-pray natin. Hindi pwede yung pagkatapos ng trial, tapos na rin tayo magdasal. Kasi tapos na yung pagsubok ko eh. Pwede na akong bumalik ulit sa dati, yung enjoy na. Ika nga gawin natin yung habit, yung pagdadasal. Merong pagsubok, walang pagsubok, dapat nananalaytay na sa dugo natin yung pagdadasal. Letter B, Sister Chess. So, parati sinasabi ni Bishop sa atin. Read scriptures. Alam noon talaga, uulitin ko na naman, hirap-hirap talaga ako magbasa ng scriptures kasi parang hindi ko maintindihan eh. Hindi ko maintindihan noon paano ba magbasa ng scriptures, saan ako magsisimula, paano, nung matuto naman ako at kahit gaya nga ng sinasabi ni Bishop, basta magbasa ka lang ng scriptures at dito na-obserbahan ko, dadalhin mo pala yung mga nababasa mo. Minsan babalikan mo. Parang may sinabi si Lord na ganito, He shall supply all my needs. Saan ba yun? Mahahanap mo. Maganda po pag nababasa tayo ng scripture siguro, mag-note tayo. Kaya dahil ako'y medyo sa ganyan, nag-note na ako. Gumagawa ako ng journal. Kunyari, for today, sabi ni Lord sa akin count your blessings. Aanuhin ko na yun. Susulat ko na kung ano ba yung mga nangyayari sa akin mula kaninang umaga hanggang ngayong gabi. Maganda meron ho tayong journal. Garantisado po yan. Talagang
makikita mo yung fruit, yung ipoproduce na pagbabasa mo ng scriptures. Letter C, Sister Jessica, express gratitude. Ito ho kadalasan, marami, o kung sino man, o lahat tayo, yung nagpapasalamat lang tayo kapag na-solve, pag na-solve yung problema natin, na-solve yung trials natin, na-solve yung mga problema natin, doon lang tayo doon lang tayo nagpapasalamat. Pero yung everyday, minsan nakakalimutan natin. Yung, dapat nga every time na maiisip mo, magpasalamat ka. Kasi itong panahon natin ngayon, lalo na itong edad ko na pinagdadaanan ko, bawat hakbang ko, nagpapasalamat ako, Lord, thank you. Tapos ko, paglabas ko ng bathroom, Lord, thank you. Pag gano'n yung ba, naglakad ka, nagluto ka, Lord, thank you. Kasi hindi mo alam kung bigla ka na lang mapaso, tumaob yung kaldero, bumaliktad yung kawali. So, magpasalamat ho tayo lahat ng oras. Hindi ho dahil lang sa sinagot ni Lord yung trials natin. Hindi lang ho dahil sa na okay na yung mga pinagdadaanan ng pagsubok. Doon lang tayo magbibigay ng doon lang tayo magiging yung grateful. Magkano kailangan every moment, magpasalamat tayo sa Kanya. At napakasarap magpasalamat kay Lord. May blessing, walang blessing. Actually, di nga walang blessing di ba? Bishop, araw-araw may blessing Maga, tanghali, gabi, meron tayong blessing kay Lord. Every hour. Minsan may mga surprises pa siya. So, letter D, Sister Jessica. Seek God's will. Nahin natin yun, no? Kapag meron ho tayong pagsubok, tignan natin kung ano yung gusto ni Lord. Lord, bakit ho ako nagkakaganito? Bakit parang pinagdadaanan ko itong pagsubok na ito? Seek mo siya, hanapin mo siya. Sabi mo sa kanya, Lord, sabi mo sa kanya lahat yung nararamdaman mo. Kaya nga hanapin mo siya. Nandyan lang naman siya sa iyo Yun ang pagminsan na nagiging pagkakamali. Yun ang madalas na na-encounter natin, Sister Jessica, sa correctional. Yung hindi nila kilala si Lord. Kaya nila nagawa yung mga bagay na yun. So tayo yung magpasalamat kasi hindi na tayo dumaan tayo sa pagsubok. Pero the good news is maaga natin siya nakilala. Actually, kilala ko na si God kasi ang magulang ko mga relihiyoso ba? Hindi pwedeng hindi magsisimba ng Sunday. So parang lumaki ako ng ganon. Pero nung makilala ko siya, siguro nung ako'y makapag-LSS na nagkaroon ako ng close encounter, nung nagkaroon ako ng mga trials, mas lumalim ang pagkakakilala ko sa kanya. Pero nung habang lumalaki tayo, like 7, 8, 9, 10, 11, 12 years old hanggang 15, kilala natin siya pero hindi natin siya napapansin. Tama po ba, di ba? So letter E is si Jessica. Maintain a constant fellowship with Him. Pag nakilala mo na siya, kaya nga kapag kaibigan ka na sa Kanya, maging close ka sa Kanya. Kung sa ating mga teachers nga anong tawag dito? Sumisip-sip tayo. Diba? May high school, hindi man siguro tayo, pero tayo mga classmates, diba? Sumisip-sip na, nagpapalakas. Siguro dito sa letter E na to, yung fellowship natin kay God, kay Jesus, magpalakas tayo sa Kanya. Ibang, ako nga hanggang sa magpapansin ka ba, Lord, parang ganun ba, yung magkaroon ka ng fellowship sa Kanya. Usapin mo siya, sing to Him, give Him praise, worship Him, usapin mo, ako yan na lang ang ginagawa ko Siguro naman, ewan ko kung tama ito dahil ba sa nagkakaedad na, kaya lumalapit. Meron nga silang joke, di ba? Yung mga senior daw, laman na ng simbahan.
Pero actually, hindi naman ako naniniwala doon. It's still your personal relationship with God. Kaya taong simbahan ka, kay Christian ka, kaya anong sekta ka, basta't magkaroon ka ng fellowship kay God. Araw-araw yan. Dapat may fellowship ka kay God. Letter F, Sister Jessica. Ito ang last. Surrender everything to Him and wait for His provision and timing. Okay lang, Okay sis. po. Mag-pray muna tayo ng maiksi. In the name of Opo. the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord God, we pray for Brother Egay at this moment na hindi ho maganda ang kanyang pakiramdam. Yes, Ipuin ho ninyo siya, Lord God, mula ulo hanggang kanyang talampakan. Amen. Kaloob po ninyo sa kanya, Panginoon, ang mabuting pangangatuan. Bigyan niyo ho siya ng blessings, Lord God, ng kagalingan na Amen. magiging maayos po ang lahat para kay Brother Egay. Yes, Sa Lord. Lord, kami po nakikiusap. Ipuin po ninyo siya at bigyan po ninyong healing and protection. And Amen. this we ask and pray and thank you, Father, in Jesus' Thank you, Father. name. Jesus. Amen. 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 Surrender everything to Him and wait for His provision and timing. Kapag ka po naibigay na natin lahat ng ating mga burdens, ating mga pains, ating mga tribulations, ang ating mga sufferings, naibigay na ho natin kay God. Naibigay na natin kay Lord, na isurrender na natin sa Kanya. Hayaan na natin siya, no? Huwag na natin bawiin. Kasi pag minsan problema sa atin, binabawi pa natin eh. Kapag ka nag-pray tayo ngayon, nilift up na natin lahat ng mga nararamdaman natin. Then, let God do the rest. Hayaan na natin siya. Hintayin na lang natin yung kanyang provisions. Hintayin natin yung kanyang timing. Kasi alam po niya yon. Alam na alam ni Lord kung anong gagawin niya sa atin. Amen. So, Sister Jessica, punta na tayo sa number 2 ng number 1. Number 2, remember the past. Look back in your life and remember all the times God has faithfully provided and taken care of you. Makita ko natin yan sa Philippians 4 verse 19, kung saan sinasabi, My God will supply every need according to His riches in glory. Kung titignan ho natin yung ating nakaraan, bakit ho ba tayo naandi dito pa ngayon? Di ba? Kasi ibig sabihin ho, sinagot niya yung mga panalangin natin noon. Kaya tayo nandito hanggang ngayon. Kasi hindi niya tayo pinababayaan. Hindi niya tayo iniiwan. Alam niya kung gaano kasakit yung mga naramdaman natin. Alam niya kung ano yung mga financial na naging problema natin in the past. Alam niya yung mga naging karamdaman natin in the past. Alam niya lahat ng mga pagsubok na dinaanan natin in the past. Nakapagpasalamat na ba tayo noon? Now is the best time to thank Him. Lord, hindi mo pala ako pinabayaan ng mga nakaraang dekada na ako'y nawawala dahil sa dulot ng aking mga problema. Hindi mo pala ako pinabayaan, Lord. Nandiyan ka pala. So pag muni-munian natin yan, yung number 2, na at kung sakaling dumadaan tayo sa pagsubok ngayon, balikan natin yung number 2. Tingnan natin yung nakaraan natin na hindi ho niya tayo iniwan. Hindi niya tayo pinabayaan. Yung mga times na akala natin iniwan niya tayo, hindi ho. Andyan lang siya. Never, never and ever niya tayo pababayaan. Sister Jessica, punta tayo sa number 3. Endure the trial. Paano nga ba? Nai-endure na ba natin yung mga trials natin ngayon? Kasi medyo mahirap to eh. Parang masakit, di ba? Babalik-balik ka mo. Pa-practice mo yung endurance. Pag-pray ho natin yun. Pag-pray natin yung endurance. Sabi nga sa Romans, kaya tanong ko paano. Kung babasahin na ho natin ang Romans 12:12. Dali po, sa dali po. Dali. Sorry po, hindi ho mananalo ang kaaway. Babalik at babalik kami ni Sister Jessica. So, ayun yung sinabi ko sa Romans 12:12, rejoice.
rejoice in hope, be patient in tribulations, be consistent in prayers. So bakit ho natin na-endure ang pagsubok natin? Bakit ho natin na-endure ang ating trials? Kasi kung tayo ay na kay Lord na at tayo ay nagbabasa na ng scriptures, tayo po ay nakikinig na sa mga lectures ni Bishop, madadaanan ho natin itong Romans 12:12 kung saan sinasabi, rejoice in hope, be patient in tribulations, and be consistent in prayers. Paano ho yun? Medyo mahirap din, ano? A, rejoice. Paano ho tayo magre-rejoice kung meron tayong problema? Ang hirap, di ba? Ang hirap. Parang, Lord, paano ako magre-rejoice? I-re-rejoice ko ba yung problema ko? Hindi ho eh. Rejoice the biblical way. Yan na. Balik na tayo sa biblical way. Rejoice the biblical way. Ibang, kasi ako ginagawa ko, dinadaan ko sa kanta. Ayun, inhale, exhale. Pag nag-inhale ka, nag-exhale ka, say the name of Jesus. Say the name of God. Paulit-ulit yan. Hanggang sa maya-maya, napapansin mo, na-overcome mo yung mga pinagdadaanan mo. Letter B. Stand. Bakit ko sinabi stand? Kasi huwag ka magpakalugmok, kapatid. Huwag mong hayaang nakahiga ka na lang dahil burden na burden ka na sa pinagdadaanan mong trials. Tumayo ka. Pakita mo na kaya ko kasi kasama ko si Lord eh. Kung matakot, tumayo ka. Tumayo ka at do something. Ibang magbasa ka. Ang hirap kasi explain, no? Pag naka-Lord ka, hindi ka na mahihirapan para ma-endure yung trial mo kasi kaya mo nang tumayo sa sarili mo. Of course, kasama siya. Mahirap din naman pag ikaw lang mag-isa. Pero kung hihingi ka ng tulong kay God, Lord, tulungan mo ko. Hindi ko kaya. Itayo mo ko. Tutulungan ka niya. Tatayo ka niya. And letter C, wait. Wait ka lang, no? Wait patiently. Wait for God. Wait for Him to act. Huwag kang umakto sa pagsubok na pinagdadaanan mo. If you trust Him, you believe Him, you will wait for Him. Huwag mo siyang madaliin. Kasi pag minsan meron siyang pinaplano eh. Ikaw naman, nagmamadali ka. Gusto mo agad-agad. Agad-agad, Lord, ngayon, sagutin mo na yung prayers ko. Huwag ko na, mag-wait tayo, no? Kasi hindi naman ho pwedeng hindi. Sumasagot at sumasagot siya. 100% sure po yun. And then letter D, work. Ano ho ba ibig sabihin dito sa work, no? Yung you work your way. Parang konektado no sa wait at saka work. Parang do something. Do something. Keep yourself busy. Paano natin i-keep ourselves busy? Again, siguro mag-serve ka sa church, diba? Yung maging lector commentator ka, o kaya mag-collection ka, yung mga mother butler, yung mga ganon, or join other groups, other spiritual groups, like Handmaid of the Lord, Couples for Christ. Dati ako nung dumaan ako sa trials ko, nagharap ako ng paraan kung paano ako maayos. Nasabi ko na to kay Sister Jessica. Nag-join ako sa isang radio station na kung saan kami po ay nagsasalita. Kasama ko mga madre, mga sisters ng Pampanga. Ewan ko, kilala ni Bishop sila, no? Ano yan? Yung Children of Maria. So, nagre-radio broadcasting kami na kung saan ang title, Let's Have a Walk with Maria. So, habang busy ako sa pagre-radio broadcasting, napapansin ko gumagaang yung pakiramdam ko sa pagsubok na pinagdadaanan ko. Remember, ang pagsubok pa ay marami rin sa asawa, sa anak, sa mag-anak, kaibigan, trabaho, opisina, lahat yan. Ano bang pinagdaanan po natin? And then letter E, Sister Jessica, forgive. Okay lang, narinig naman nila. So letter E, forgive. Kasi isipin ho natin, no? Baka the back of our minds, meron pa tayong hindi napapatawad. Kaya hindi ho ma-work out yung mga nauna ko hong binanggit.
Kung meron tayong hindi pa ho napapatawad, of course, mahirap, di ba? Alam natin lahat yan. Alam ni Bishop yan. Ang hirap magpatawad, lalo na kung talagang napakasakit ang naidulot na sugat sa ating puso. Napakahirap magpatawad. Pero again, uulitin ko, pag naka-Lord ka, everything is possible. Yung hirap magpatawad, magagawa mo yun. Magagawa mo magpatawad. Basta sabihin mo lang sa Kanya, yung Lord, nahihirapan ako magpatawad, pero pinapatawad ko na ho yung tao. Kaya lang hindi ko ho makalimutan kasi bumabalik-balik sa isipan ko yung ginawa niya sa akin. Lord, magam, iiyak mo sa Kanya. Kailangan mo umiyak, iiyak mo sa Kanya kasi yun ang fellowship mo sa Kanya. Eh. So, si Jessica, punta tayo sa number 4. Cry out to God. Ito na yung sinasabi ko na iiyak mo, no? Pag sinabi kong cry out to God, punta muna tayo sa Psalm 130, verses 1 and 2. Out of the depths, I cry to you, Lord. O Lord, hear my voice. Let your ears be attentive to my cries for mercy. Doon lang pag nabasa mo yun, yung Psalm 130, verse 1 and 2 na yun, ano eh, kaya nga yun ang ganda, no? Yun yung ganda na pag nagbabasa ho tayo ng Bible, nagbabasa ho tayo ng Scripture, declare mo sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya, Lord, promise mo, pag umiyak ako sa iyo, if I cry out to the depths of, I cry out to you, O Lord, you will hear my voice. Sabihin natin sa Kanya yun. Yun yung kagandahan pagka tayo ay nagbabasa po ng Scripture every day, made-declare natin yung kanyang promises. Lord, di ba sabi mo, di mo ko papabayaan? Lord, di ba sabi mo, mamaya i-elaborate ni Bishop yan. Pero totoo po yun. Pag sinabi mo sa kanya yung pangako mo to Lord eh. Pero meron din yung process yan. Hindi ko na yata nabigay kay Sister Jessica. Meron yung process yan. Kung letter A, maiksi lang naman sasabihin ko, no? Address God, hindi ho address, ha? Hindi address. Address. Address God. Pay attention to Him. Call Him. Tell Him you are indeed. Ay, meron pala, Sister Jessica. Thank you. So, tawagin mo siya. Address Him. Address God. Oh Lord, pay attention to God. Tawagin mo siya. Kasi, sabihin mo sa Kanya, Lord, kailangan kita. Tulungan mo ko. Araw-araw naman kailangan natin siya. Number 2, express your complaint. No? Express your complaint, express your pain, share your feelings, your frustration, doubts, and pain with God honestly. Maging tapat ka sa Kanya kasi kahit di ka naman maging tapat sa Kanya, alam niya yung puso mo eh. Alam niya yung alam niya kung ano yung naiisip mo. Pero in times of frustrations, in times of pain, in times of doubts, tell God, tell Him, Lord, ito ko ang nararamdaman ko. Tell Him honestly. Ang hirap basta ganun, sabihin mo sa Kanya, Lord, ito ko ang nararamdaman ko. Kaya ako, pagkakausap ko si Lord, mga kapatid, talagang umiiyak ako. Umiiyak ako sa Kanya. Actually, hanggang ngayon, parang minsan pag hindi mo maalis, naalala mo ba, Bishop, mga kapatid, si Jeremiah ba yung crying prophet? Opo. Yes, no? Di ba si Jeremiah yung crying prophet? So, hindi ho mawawala na ngayon, umiyak ako kasi nagre-rejoice ako. Umiyak ako kasi napagtagumpayan ko all because of God. Kasi sa maraming dekada, di pala niya ako iniiwan. Number 3, Jessica, para mawala yung aking luha. Make your request. Clearly state what you want God to do about your situation. Sabi mo sa Kanya, Lord, hindi ko na ho kaya, medyo may dinadaanan ako pagsubok, may problema ako sa mga anak ko, may problema ako sa asawa ko, may problema po ako sa mga kaibigan ko. Sabihin mo sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya na,
Sabihin mo yung situation mo. Actually, sabi nga kahit hindi mo pa sinasabi yan, alam na niya. So, ibig sabihin, alam din niya kung paano niya aayusin yung buhay natin. And number 4, express trust. Kung nagawa mo na yan, you acknowledge God's power, remember His faithfulness, declare your trust in Him to act. So, ito na yun. Naibigay mo na, naisurrender mo na, kayo mo na, wait for God to act on your situation. Hayaan mo na siya. Kasi, kaya ba niya pababayaan Paulit-ulit ako, hindi kanya pababayaan. And number 5, tapos isa na lang. Medyo napahaba, si Jess. Number 5, trust His plan, rejoice in the trial. Sabi ho yan sa Proverbs. Proverbs 3, verses 5 and 6. Ito na may kanta to trust in the Lord with all your heart. Gusto mo yan, di ba, Bishop? Ayan. Opo. Trust in the Lord with all your heart. And letter A, meron ba ako nun, Sister Jessica? Believe that God works all things for your good. Even if you don't understand it at the moment. Tiwala ka. Tiwala tayo kay God. Kahit hindi ho natin naiintindihan kung anong nangyayari sa buhay natin, magtiwala ho tayo sa Kanya. Kahit na anong mangyari, hindi ho niya tayo pababayaan. Again, uulitin ko, never, ever niya tayo pababayaan. And letter B, instead of sorrow or despair, choose to rejoice in the trial as it is an opportunity for your spiritual growth and to become more like Christ. Kasi ho, kapag alam mo yun, yung pag medyo matigas ka na, pagsubok, medyo na-overcome mo na, medyo kaya mo na yung pagsubok, masaya ka na parang nakakapag-rejoice ka na nakakanta-kanta ka na. And lastly, para gusto kong dagdagan ni Bishop to And lastly, focus on the outcome. Ito na yun. Mag-focus ka sa outcome, nagtiwala ka sa Kanya, sinurrender mo lahat sa Kanya, tignan mo kung anong ganda ang biyaya ipagkakaloob niya sa iyo. Yan ay makikita natin sa Romans 5, verse 3 hanggang 5. Endurance produces character, and character produces hope, and this will never disappoint you. Nangako siya hindi niya tayo pababayaan. So understand that trials refine you, building your character and strength, and ultimately, leading you closer to God. Yung personal relationship natin kay God ay nade-develop. Gawa ho ng mga pagsubok na ito. So with that, may God be praised. Maraming salamat, Sister Jessica. Thank you rin po, Bishop. Salamat, brothers and sisters. Purihin ang Napahaba, Panginoon, ha? Napahaba. Praise Jesus, ha? Nag-glorify ang God sa inyong sharing. Kami po ni Bishop Lito, pag nagsishare kami ng Word of God, ang laking prayer namin magkaroon kami ng godly wisdom. Nakakayak, Bishop Oo, kasi halimbawa yung godly wisdom, minsan magtatanong kayo, kasi yung sinabi ng mga disciples, teach us how to pray, just as John taught his disciples to pray. Alam niyo, pwedeng, sabihin natin, our Lord, our Judge, our Master, maraming titles ang God. Pero pinili ni Jesus sa title, Father. Our Father. Maraming title ang God. Pero dinescribe niya ang God as Father. Yung mga sinasabi niyo ni Sister Emily, kung Father po niyo sa God, ito po gagawin niyo, iiyak kayo sa Kanya, sasabihin niyo kung ano yung gusto niyo, magreklamo ka rin dahil hindi mo naintindihan, o nag-complain ka dahil nahihirapan ka, hindi mo naiintindihan, kasi Father siya. Hindi siya master, hindi ka slave, kundi anak ka niya. Yes. Oo, anak ka niya Kaya malaking bagay po yan, na makonsider mo na anak ka.
Lahat po tayo mayroong sufferings ngayon, may trials, no? No, nag-attend Yes, ngayon, we no? Sister Jessica, si Ate Emily, si Sister Min, si Ate Edith, si Brother Alvin, si Brother Egay, si Brother Jan, si Bishop Lito, pati ako. Lahat po tayo. Opo. Opo. Ano po yan, kaya, ano ba, ako personal, elementary pa ako, lagi masakit ang bato ko, ano ko kasi, nahulog ako sa hagdanan eh. Kaya na-damage ako. Ayun, hanggang ano, sinasabi nyo pa, merong refining purpose. Na mahirap makita yun eh, refining purpose. Na I become dependent on Him, na meron akong disability. Bata pa ako, may disability na ako, nadami ang spine ko. No? Tapos, naging worse nung nabangga ako, nakasakay ako sa brother ko sa kotse sa Australia, nabangga, lalo lumala, no? Tapos in-MRI yung damage sa akin. No? Marami po tayong hindi naintindihan sa buhay. Pero sa lahat ng ito, aside from the refining purpose of our trials, nade-develop yung ating karakter. No? Karakter sa Christian, karakter as a child of God. Iba na pag-handle mo. Kasi naturuan ka niya, naturuan ka na niya. Through your experiences, through your trials, ibang pananaw mo, may godly wisdom ka na. Mga iba, kaya yung siguro maganda dyan, yung ginawa ni si Ate Emily, no? Kung maisulat mo yan, parang manual yan sa counseling. Kasi alam niyo po sa mga counseling o kahit sa mga doktor, may manual po yung fina-follow, ang tawag po yung protocol. No? Kayo pwedeng, yung senior nyo, pwedeng protocol yan eh. Paano ng Christian counseling. Ayan po yung sabihin ng Christian counseling. No? You use the Bible verses to address the issues of life. Ayan po ang Christian counseling, ayan po yung biblical counseling, no? Napakaganda po niya, no? Lalong-lalo po ngayon, halimbawa, yung kapitbahay namin sa kabilang street lang, hindi ko siya kilala, no? 2 days ago, nag-suicide. Bata Ay, pa, ano ba yan? 26 years old lang. Oh my May God. family. Sinabi niya sa kanyang asawa, pagod na ako. Tapos nagbigti. No, of course, pinag-pray ko yung tao. Ayun po yung role natin, no, sa maliit na bagay, makapag-counsel tayo. Maraming tao po nahihirapan sa buhay ngayon, no? Hindi lang dahil may sakit sila, kundi yung para mabuhay silang disente. Maghahanap buhay sila tapos hindi enough yung kinikita nila para sa kanilang pamilya. Hindi sila gumagawa ng masama, no? Mga pagsubok po na hindi natin maintindihan, no? Pero lahat po yan kasama sa plan ng God eh. You begin to question God. Kaya maraming atheist eh. May iba maraming hindi naniwala sa Diyos. Kasi lagi natin sinasabi, God is good. Pero how can you be good? Yan, mga tanong ng mga tao na yan. How can you be good? Ganito nangyari sa buhay namin. Maaaring may ginawa akong maliit na kasalanan, pero hindi man ganyan kalaki. No? Nagreklamo kay Lord, no? Of course, di makagawa ni Lord yung kagawa ng tao. Yan, no? May free will ang tao, no? May mga tao talagang makita mo, talagang hawak ni Satanas, no? Yung kawalangyaan ng kanilang buhay. Maganakaw ng pang-health natin. Maganakaw para sa mga flood control. Mortal sin po yan, mortal sin yan. Kasi yan eh. Biro mo, ano ibig sabihin bahain? Biro mo, mga ibang lugar, isang linggo may baha. Tapos bibigyan mo noodles lang. Biro mo, nakakasakit yan. Hirap na hirap yan. Paano mag-a-adjust yan? Pag dumumi yan, saan niya natapon yung mga dumi niya? No, nasira yung kanyang trabaho. Kaya mortal sin po yan. Of course, di mo sisi ng Diyos dyan, no? Kaya si Jesus naman, ini-encourage niya ibang tao para matigil to, itong ganitong klaseng corruption. Kaya Christian duty po yan. Na yung mga anomalya sa ating paligid, hindi naman tayo violente, no? Pero pinopoint out natin at ginagamit natin yung batas para gumanda yung kabuhayan ng tao. Mga iba hindi apektado dahil may mga savings tayo, may mga regular tayong monthly income. Pero majority, no? Kaya paano may ka-counsel yan?
aside from internal, no, yung counseling mo, at the same time, nanalangin tayo. Ano ba panalangin natin, no? Yung panalangin ni Mama Mary. He has put down the mighty from their thrones and raises the lowly. Dapat ipanalangin natin yan. Mama Mary, i-put down mo lahat ng aapi sa amin. No? I-put down mo. Yung kinikiti lang buhay namin na wala kami disenteng pamumuhay. He has put down the mighty from their thrones and raises the lowly. He feeds the hungry with good things. Prayer ni Mama Mary yan eh. Kaya siguro tanong dito, anong klaseng prayer ang ginagawa natin kay God the Father, no? So maliban sa prayer nating umiyak tayo sa ating Diyos Ama, yung mga gumagawa ng mga ganitong of course, hindi na-experience ng mga taga-Canada at saka mga taga-States, no? Dahil yung sistema ng kanilang economic system, no? Ayos, no? Pero sa Pilipinas, ano yan? Dapat ang prayer natin, Father, you put down the mighty from their thrones. Dahil pinapatay ang anak mo. Naalala niyo sa Old Testament, nagdasal sila. Buong gabi, pinatay ng angel ni Lord. 180,000 ata, 130,000. Pinatay ng angel ng God yung mga nangaapi sa tao ni Lord. We should pray all from that. Deliver us from evil. Lahat po ng mga evil na tao. Father, protektahan mo kami at alisin mo sila. Deliver us from evil. No, kaya siguro dapat maging bahagi ng prayer natin yan, no? Sa Australia, pa nagkasakit ka, sagot ng gobyerno. Dahil yung mga tax na pupunta sa no? Na-stroke, na heart disease. Sagot lahat ng gobyerno yan. O si Bishop Lito, magkano inabot? Tayo, Bishop. Si Bishop Lito, inabot ng more than 600,000 yan eh. Mabuti na, maraming tumulong, no? Yung providence ng God, no? Pero may prayer ang Lord dyan. Maliban sa yung providence niya, na dapat marami tayong duty. Yung mga sistema natin, kasi yung system natin, evil system yan. Dapat ang system natin maging good, ang system natin. Role natin yan. Nangyayari yan sa pagboto natin. Yung mga binoboto natin, dapat makakatulong sa sistema natin magpaganda. Kaya ano yan napakalaking kasalanan ang hindi mo seryosohin yung karapatan mong bumoto. Malaking kasalanan yan. No, kasi nagiging instrument ka, nagiging accomplice ka ng evil. No, kaya ganito po nangyayari yan. Kaya yung sistema natin, grabe yan. Kaya prayer natin kay God the Father, yung prayer ni Mama Mary, put down the mighty from the thrones and raises the lowly. Ayan po yung social obligation yung social justice, no? Pero hindi tayo violente, no? Hindi tayo nag-hate. No, iba yung justice natin. Yung justice natin godly justice. Sa prayer, sa mga petitions natin, sa mga investigasyon, sa exposure, para gumanda ang sistema natin. Ang gusto ni Lord, maging Lord siya ng ating mga sistema. Maging Lord siya sa politics, maging Lord siya sa economics, maging Lord siya sa cultural natin, buhay, sa social culture natin, sa media culture, mga fake news, maging Lord pagdan si Jesus. Ayan po yung mga trials natin. Ngayon, yung mga trials na yan, how can you rejoice? How can you overcome them? Kaya yung sinasabi natin ni Ate Emily, prayer life. Consistent, regular prayer life, no? Siguro ang kaming mga sa mga lay people, mga boboto at kami siguro ng mga nasa authorities sabihan na yung mga kamalian para gumanda ang ating lipunan ayon sa gusto ng ating Panginoon. No, kaya ano po yan, napakaganda ng topic po yan. Pero yung ginawa niyo po Ate Emily, pwede po yung parang kung gagawa kayo para maging guidance yan sa mga counseling. Siguro minsan pa nakita tayo, kung ma-type nyo yan, yung ginawa nyo,
Tapos bigatin ng kopya, yung kahit na ilang kopya, siguro mga 12 kopya po sa bawat isa. Parang guidance po yan sa counseling natin, sa mga Christian counseling. No, very effective po sila. Kasi dami natin trials ngayon, no? Mga iba na ano-ano, kaya maraming mga tanong, no? Kaya siguro kung magkita po tayo, kung may time kayo, ma-type nyo yan kahit na 12 copies lang, no? Para meron kaming guidance ba, no? Ayun po, no? Sa isang ano po yan, isang practical application, no? Kasi alam niyo po, panawagan natin ngayon kay Lord, dahil matagal na rin tayo sa Bible study natin, maging aktibo na tayo sa ating counseling. Maging aktibo na po tayo sa mga apo, sa mga anak. Hindi nyo alam, maraming tanong yan. Maraming tanong yan. Oo, kaya maging aktibo na po tayo, no? Kaya habang pinagdadasal po natin yung, sa ating lahat na may sakit, ang panawagan na Lord, maging aktibo na tayo sa ating counseling. Para maiwasan yung mga nagsisuicide. Oo, naano ako rin, na biro mo kapitbahay mo, hindi ko kilala, oh, nag-suicide. Dahil hirap sa buhay. Oo, lumalaban sa buhay. Hindi niya maintindihan bakit ganun, wala siyang ginagawa masama. Kulang ang binibigay na sahod para pangkain araw-araw. Nakakautang pa, nagkakasakit. Kaya tayong na kay Lord na, maging aktibo na po tayo sa counseling. Without you knowing it, yung mga anak nyo, mga apo nyo, mga kaibigan nyo, meron ng yan sa isip. Nagda-doubt sa kanilang faith. Totoo kaya mga sinasabi ng mga taong ito? That God is a provider? That God is a father? Ganun yun. Kaya sa mga may sakit na, halimbawa, isang paraan dyan, yung pag pinupuntahan ni Bishop dito, yung mga may sakit, yung may once a month na pakain sa mga bata, sa kanyang mga advices, no, mga pinapadala niya sa sa Facebook. Kayo yung mga inaano nyo sa mga Facebook, at niya, parang nga sinasabi ko po sa inyo, sa yugto ng ating prayer study, ang invitation ni Lord maging active na po ang bawat isa, no, sa inyong pamamaraan, no, sa inyong circle, matulungan nyo yung mga apo nyo pala ganyan nangyari, yung mga, of course, masaya, nag-gathering, pero yung internal, nangyayari sa apo nyo, sa anak nyo, sa mga kapatid nyo, may nangyayari. No? May sagot ang ating panampalataya. Mga iba hindi makuha ang sagot sa panampalataya kaya lumilipat sa ibang panampalataya. Naiintindihan ko sila. Ang dami ng problema sa buhay eh. Paano sila maliligtas? Paano sila maligtas sa Panginoon? Iniisip nila yan. Tayo kaya nag-provide tayo ng mga sa ating YouTube. This is how you will be saved by the Lord. This is how the Lord will save you. No? Si paborito ni Ate Emily, no, Philippians 4:19, no? My God will supply all your needs according to his riches in Christ Jesus, no? Biro mo sabi mo maniwala ka, magtiwala ka. Magbukas ka ng sarili mo. No? Kasi mga sama tao, ang dami mong pinapagawa sa amin. May problema pa rin kami. Ang opening lang niya maging bukas sa kay Lord. Take the Lord Jesus sa kanyang word. Ask anything from my Father in my name and I will do it. Sinabi ni Lord Jesus yan sa Gospel of John. Ngayon, minsan yung sagot ni Lord, ayaw natin yun Pero unti-unti niya papaalam sa iyo. No? Halimbawa ako, yung elementary pa ako, meron akong damage sa spine ko. Inihiling ko lang kay Lord, mapapagaling to Pero sagot niya, redemptive suffering yan. I-offer mo yan. Una, mapurify ang sarili mo. Pangalawa, i-offer mo yan for the salvation of others. Ay, hindi tinutulong Catechism ng Catholic Church. Diba, may mga sakit tayo, no? Si Ate Edith, si Brother Egay, si Brother John, si Bishop Lito, si Alvin, Sister Emily, Sister Min, no? Sister Jessica, pati ako. Lahat tayo nagdadasal for healing. And the Lord knows that, no? Healing through medical world. No, dahil ginawa niya nakalagay sa sa Sirach 38, no, verses 1 to 6, no? Ginamit ni Lord yan, mga doktor.
Tapos gusto rin natin miraculous healing, no? Oo, okay din kay Lord yan. Meron ding healing yung tanggapin mo. Redemptive suffering na yun. For your purification and for the salvation of others. At magkaroon ng mga iba, mga matanda na, mga final healing. You will be with the Lord forever. Ayun po nagagawa ng sacrament of the anointing of the sick. Ayun ang final healing mo, you will be with the Lord. No? Minsan naman gusto mo nang mamatay, Lord, kunin mo na ako. Para ano naman, para mapunta na ako sa iyo, tama na itong sufferings na to. Ayaw pa ni Lord. Kasi may purpose pa si Lord sa sufferings mo. Para ialay mo sa ibang tao. Parang ang sinasabi ko po rito, na sinasabi ni Ate Emily, ang unang point niya, God's sovereignty. Ayun, first point niya na ni Ate Emily. Sovereign siya. Alam niya lahat. May plano siya. Lahat ng naranasan natin for our own good, sinasabi nga ni Saint Catherine of Siena, and for His glory. Sovereign siya. Hindi natin matanggap minsan yon. Kaya lagi tayo nag-surrender kay Lord. Kaya may prayer tayo, Lord, I surrender everything. No? Yung mga methods niya, na makita mo, kung titignan mo yung yung nag-journal siya, si Ate Emily, makita niyo paano siya gabayan ni Lord, no? No? Romans 8:28 na lagi natin kinuquote sa prayer meeting natin. No? Ano ba Romans 8:28, no? For our own good, no? Everything will go according to His purpose, no? Basahin ko na para maganda, no? Romans 8:28, no? I-check ko lang, no? Ano pa nakalagay ito? We know that in all things, God works for good with those who love Him, those whom He has called according to His purpose. Those whom God had already chosen, He also set apart to become like His Son. Like His Son. So, ang tanong dito, yung sakit ko, yung sakit ni Sister Jessica, ni Sister Emily, si Sister Min, si Ate Edith, si Brother Alvin, si Brother Egay, si Brother John, si Bishop Lito. Nakalagay dito, God works for good with those who love Him. Wala na akong tanong eh. Alam ko, mahal niyo si Jesus eh. Mahal niyo si Lord. Alam ko yan. At lahat naman na experience natin, He works for our good. Sinabi niya. Minsan di natin makita. Minsan di natin makita, no? Pero ngayon sa ating Bible sharing ngayon, hilingin natin kay Lord, makita natin. Kasi papakita naman niya eh. Ipapakita niya. No? I-surrender natin yung rebellious spirit natin. Kasi may rebellious spirit tayo. Yung gusto natin mangyari. Kaya Lord, I surrender my rebellious spirit. My complaining spirit. Pero kaya i-handle ni Lord yan. Magrebelde ka sa Kanya, mag-complain ka sa Kanya. Kaya i-handle ni Lord yan. Basta kausapin mo siya. At unti-unti niyang papadama sa'yo. No? Yung kanyang presence within our circumstances and His faithfulness in our circumstances. No? Ayan ang ibig sabihin po ng sinasabi ni St. Paul sa 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. O, konkreto ko na. Sabi, give thanks in all circumstances. Lord, damage yung aking spine. Elementary pa ako, nahulog ako sa hagdanan. Papasalamatan ko ba si Lord? Lord, salamat, nahulog ako? Hindi. Ibig sabihin, kahit na nahulog ako, He works good in that situation. Faithful siya at present siya sa ganung sitwasyon ko, nahirapan ako. Kaya I become humble sa presence niya. Lord, wala akong magagawa. Pati sa ministry ko, napuputol dahil pagod na pagod ako, hinang-hina ako. Ngayon, magkapa ako. Ano pa, salamat ako, Lord. Salamat po, magain pa ako. May tama ako sa puso at sa kidney. No. Ibig sabihin, I thank God na sa aking circumstances,
patuloy ang ugnayan ko sa Kanya. At yung nangyayari sa akin na masama kasi magkasakit eh. Hindi mo perfect will ng God yan. No? Pero because we live in a fallen nature, mangyari yan. Pero the Lord is faithful and present in all our circumstances. Diba, si Brother Egay, hirap na ngayong maglakad o tumayo o umupo na maayos, nahihilo. Oh, may cancer. Oh, papasalamat ka, Lord. Salamat, may cancer ako. Ayaw ni Lord yan na magka-cancer tayo. Pero nagka-cancer tayo. So we thank the Lord in our circumstances because He is faithful and He is within that cancer for our own good, no? God works for good with those who love Him. Kaya lahat po tayo, mahal natin si Jesus eh. He works good for all of us. Yung mga hindi mahal ang Diyos, ang laking problema. Doon papasok, Ate Emily, yung counseling mo. Para matuto silang mahalin ng Diyos. Pag minahal mo ang Diyos, all things work for good with those who love Him. Napaganda po ng topic na to, no? Marami pa. Habang natutok si Ate Emily, dami ko notes, oh. Sa mga talk mo, na pwede ate i-share. Dami, oh. Ayusin ko lang, gagawan ko ng ano to. Para magandang ano to, counseling, parang protocol. Pero ayan po, no? Lahat po tayo may sakit. Dahil mahal natin si Jesus, God works for good. Kaya we can thank God, 1 Thessalonians 5:18, we can thank God in all circumstances, for this is the will of God for you in Christ Jesus. We can thank the Lord because God is faithful and present within all the circumstances of our lives. At dahil nangyari yan, dahil sa first point ni Ate Emily, God is sovereign. Napakahalaga po nun. Because if God is sovereign, nakafocus po tayo kay God, hindi sa ating mga trials. Yung mga trials natin, isang way lang yan para makafocus tayo kay God. Ganyan po. If we acknowledge the sovereignty of God, our focus is on God and not on our trials and our hardships. Ha? Sabi ni Jesus, no? Ask the Father. Ask the Father. Sabi nga ni Bishop Lito, to everyone, amen. Ask the Father, no? Sana nga, dapat nga, bibigyan ko tong time na to kay Bishop Lito mag-share eh. Kasi experience po niya, no? Siguro Bishop Lito, kahit na, next week or all other, Wednesdays, Opo. singit-singit po kayo, Bishop Lito, kahit na 5 minutes, 10 minutes, no? Para makapag-share kayo, no? Kasi, sariwa pa ho yung karanasan nyo kay Lord, no? Tungkol sa inyong trials, no? Pero sabi po ni Jesus sa atin, no, sa gospel ni John, no? Ask anything from my Father in my name, and I will do it. Amen. Jesus, no? Mahal po namin kayo. At meron din po kami kahinaan. Pinadala mo sa amin ang Espiritu Santo upang kami maging bold, magkaroon kami ng confidence, magkaroon kami ng trust sa aming Father. Jesus, in your name we ask the Father for the healing of Brother Egay, for the healing of Brother Alvin, for the healing of Brother John, for the healing of Bishop Lito, healing of Sister Jessica, healing of Ate Emily, healing of Sister Min, and healing of Sister Edith. Jesus, we trust in you. Okay. The Lord be with you And with and your with spirit. your spirit. May Almighty God bless you with every blessing of heaven and earth. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Praise God. Brother Alvin, kasama po sa sa prayer namin. Yung nanay niyo po, nanay niyo, kasama po sa prayer namin yan, no? Yung nanay niyo po. Praise God. Salamat po. Okay. Makasama na rin po si Mrs. Okay po. Sama natin. Lord, tiyataas po namin. Ano po pangalan ng misis niyo? Gina po, Gina. Pare-pareho po tayo ng problema sa spine. Opo, oo. Lord, tiyataas po namin si Sister Gina. Lahat po kami ganito. Alam niyo po, Lord, and we trust you. We are confident, Lord, in you.
gamitin niyo po yung mga doktor na iyong ginamit, no? God bless, Brother Alvin, sabi ni Bishop Lito, no? Lahat po kayo kasama sa mga prayers namin, sa misa namin araw-araw. Ganun din po si Brother Egay, no? Kasama po siya araw-araw sa Sister Emma, good evening. Sister Emma, God bless you. Ay, good Kasama evening po. kasama ka namin sa sa misa, no? Ay po, sorry, Yung late mamaya ako. pa, sino po yun? Si Sister Adelaida po ba yun? Opo. Ano po siya yung kay Sister Che, Che, namatay na yung tiyahin. namatay na po siya kaya itinaas po natin siya sa sa eternal rest, no? For at Nanay Adelaida, no? Si Sister Emma, pinagdasal po namin. Lahat po members ng Christ Family Prayer Group kahit di Thank po you, nag-attend, Bishop. sinasama po namin yan kahit na hindi po nag-attend dito, no? Lahat po ng members ng Christ Family Prayer Group, yung community ni Brother Aldrin at ni Sister Karina, at ang Armor Prayer Group at ang San Martin de Forest Church. No? Lahat po yan pinagdarasal po namin sa misa namin ni Bishop Tito araw-araw, no? Ganun po. Thank you. God bless Okay po. God Thank you bless po, po. Bishop. Thank Sige you, po. everybody. God bless, Parinto. Okay, God bless po. Okay, the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless po. God bless. Good night and good Good night po. morning.